Umabot na rin sa Metro Manila ang haze na mula sa Indonesia. Sa ibang lugar tulad ng Jensa naman, supply ng gamot ang problema. Saksi si Steve Dailisa. Nagkakaubusan na ng nebulizer at ilang gamot sa General Santos City dahil sa dami ng mga bata at sanggol na may ubot sipon. Dulot yan ng haze na bumalot sa lungsod na galing pa sa Indonesia kung saan 3 buwan nang may sunog sa kagubatan ng Kalimantan. 2 bata pa nga ang namatay kamakailan ayon sa OIC ng General Santos Health Office, bagamat di pa malinaw kung dahil sa haze. We have 2 cases recorded pero meron pang mga cases na sudden death, parang nahihirapan lang maghinga. Sabi ko nga, related talaga ito sa haze ang pangyayari. Bago niyan, may ilan na rin nagkaubot sipon sa Zamboanga City. May ilang linggo na rin may haze sa Cebu, bagamat bumababa na raw ang level. Nararanasan din ang haze sa Leyte, Cotabato, Davao City, maging sa Palawan. Meron na rin daw manipis na haze na nakarating sa Maynila dahil nahila ng bagyong Lando. Ngayon lang may umabot na haze sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Dito sa Metro Manila at sa ibang bahagi dito sa Luzon, halos hindi naman masyadong nakaka-apekto. Bakit light haze lang yung na-observe natin. Nitong Sabado sa lungsod ng Coronadal, naitala ang pinakamaraming solid particles tulad ng alikabok at iba pang dumi sa hangin. Ayon sa DNR Environmental Management Bureau, 2 o 3 oras kada araw lumalagpas sa takdang limit ang dami ng dumi sa hangin. Ayon sa DOH, ang haze ay pinagsama-samang alikabok, usok at iba pang air pollutants na nasa 2.5 micrometers ang sukat. Napakaliit, makikita lamang sa microscope. Kaya nga hindi rin ito nasasala ng buhok sa ating mga ilong. Kapag pumasok sa ating baga at humalo sa dugo, pinalalala nito ang kondisyon ng mga may asthma, bronchitis, diabetes at maging ng mga may sakit sa puso. Kaya peligroso. Hanggat wala tayong isang malaking weather system ulit, o halimbawa isang bagyo, ay maaaring tumagal pa rin. Mas delikado ang haze sa mga bata dahil mahihina pa ang baga. Kung may haze, mainam daw na manatili na lang sa bahay. Iwasang mag-exercise sa labas at kung lalabas, gumamit ng N95 masks. In some areas like in Caraga and maybe in the other regions, we are providing masks. Depende kung may mga humihingi ng tulong at doon naman sa talagang mga may sakit, binibigyan po siya ng mask ng Department of Health. Ako si Steve Dailisa ng inyong saksi.